magsisimula na sa ating banal na misa. Ang atin pong mass sponsor sa umagang ito ay sina Lydia Kaskasan and family. Sa Ebanghelyo, maririnig natin ang awit ng papuri ni Maria o Magnificat. Ipinahayag dito ni Maria kung paanong pumaloob ang Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung paanong nilingap at kinalugdan ng Diyos si Maria. Gayon din naman ang kanyang gagawin sa atin na kanyang bayan. Ipaalala nawa ng Eukaristiyang ating pagsasaluhan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Magbunsod nawa ito sa atin na umawit ng ating personal na Magnificat sa Ama na patutuon natin sa kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikapitong araw ng ating pagsisimbang gabi o Misa de Gallo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos sa rin ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sasabihin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Hindi nalimutan ni Ana ang pangako niya sa Diyos matapos ipagkaloob ang kanyang kahilingang magkaanak. Bilang pasasalamat, inihandog niya si Samuel upang maglingkod sa Panginoon habang buhay. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang turong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon
upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo po dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong nakakapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinilakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baong nagsilang ng mga anak, at ang maraming suki ay sa lungkot na sadla. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay makapangyarihan, magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri kitang wagas. Tumayo ang lahat. Hallelujah.
batong panulukan sa liga ng sambayanan. Halina kami Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat po at kahit na umuulan ay sinikap po ninyo na makadalo sa ating pong ikapitong araw ng pagsisimbang gabi. At ngayon po ay narinig natin ang awit ng pagpupuri ni Maria sa ating Panginoon sa kanya pong kagalakan. No? Kung kahapon, ang narinig natin ay pinuri ni Elizabeth si Maria. No? Sabi nga, bukod kang pinapala sa babaeng lahat at mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. At ito yung nag-uumapaw sa puso ni Maria ngayon sa ating Ebanghelyo. Di ko alam kung paano maidi-describe yung kanyang pagpupuri, yung pag-uumapaw bilang pasasalamat upang madala niya ito sa isang awit ng pagpupuri. Na wala, para bang sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay, ang tanging lang masasabi niya ay salamat sa Diyos. Binalikan ni Maria ang kwento o kasaysayan ng kanyang lipi, ng kanyang lahi, at doon ay nakita niya kung paano kumilos ang makapangyarihang Diyos sa buhay natin magpasa hanggang ngayon. Kaya sa ikapitong araw na ito, ay paanyaya din sa atin na balikan natin ang ating mga karanasan sa buhay. At sa puntong ito, ano ang mas nananaig? Ano yung mas mangingibabaw? At sana katulad ni Maria, pag binalikan mo ang kwento ng buhay mo, kwento ng pamilya mo, masabi mo na salamat sa Diyos. Balikan nyo nga po, ano bang mga karanasan natin?
na sana hindi lang tayo maiwan doon sa pagrereklamo. Hindi lang tayo maiwan doon sa yung kadalasan tanong, bakit sa akin nangyari? Bakit nangyari yon? Ngayon ay, yung imbis na gratitude, imbis na pasasalamat, ang sisi natin, bakit mo kasi pinahintulot yon, Panginoon? Bakit kasi nangyari yon? Bakit ako pa? Baka lang hindi pa natin nakikita ng lubusan na pangit man ang nangyari sa ating buhay, ay mayroong magandang idinudulot o mayroong magandang lalabas sa mga pangit na karanasan ng buhay mo. Kung masisimulan mo lang na sabihin na salamat sa Diyos. Ngayon nga, no? Siguro at this point, tapos na ang mga Christmas party ninyo sa inyong mga opisina. Nagpasalamat ba kayo na mabunot kayo at ang nabunot ninyo ay kaserola? Nagpasalamat ba kayo na ang nabunot ninyo ay isang set na naman ng plato at baso? Diba ganun yung mga laging pinapa-exchange gift, no? Pero diba, nandiyan din yan para makatulong din, no? Although inaasam-asam ninyo na sana kayo manalo ng TV, sana kayo manalo ng grand prize. Yun lang kasi, no, lagi tayo merong ideal na gusto mong makuha, gusto mong makamit sa ganitong punto ng buhay natin. Yes. Pag ganito po, no? Pag binabalikan ko din yung karanasan ko na talagang noon para bang awang-awa ako sa sarili ko, awang-awa ako sa buhay. Kasi naranasan ko yung hirap, naranasan ko yung kung paano yung sinasabi nilang mahirap. Pero ngayon pag tinitingnan mo na talagang salamat sa Diyos. Ilan po sa mga karanasan na talagang tinitreasure, no? Sana i-treasure nyo rin yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Isa sa mga pangyayari, sa murang edad, no? Siyempre, kapag sa buhay naman ng pamilya, sabi nga, minsan parang gulong, hindi laging masaya, hindi laging asenso, may mga pagkakataon na ang gulong napaplat. At nananatili ka doon, parang ang tagal-tagal naman. Dahil 10 kami magkakapatid, ang tingin ko noon, mahirap marami. Mahirap marami. At sinisisi ko, bakit kasi nag-anak na marami? Hindi naman pala kaya. Kaya nagsasuffer tuloy. And siyempre, pag hindi pa malinaw ang isipan mo, makitid pa ang pag-unawa mo, puro sisi. No? Pero andun din yung pagsusumikap na gusto kong magkaroon ng maayos na buhay pagdating ng araw. Kahit walang pamasahe, sige, lakarin natin. Maglalakad mula bahay, papasok, no? Mula eskwelahan, pauwi, lakad ulit. Hindi dahilan para tumigil, hindi dahilan para magmukmuk na lang kasi wala kang pamasahe. May mga pangyayari, wala kang baon, tuloy pa rin, mag-aral pa rin. Kailangan mo lang diskartehan. Minsan di ko rin ma-imagine, paano ko ba nagawa? Paano ba ako nakatapos? Sabi ko, imbis kasi na magreklamo, kailangan kumilos. Yung bang mga bagay, yung panahon na dati nakakahiya, no? Magtapon ng basura, mangolekta ng basura para makaipon ng pamasahe. Na-survive naman. No, high school, nagtrabaho sa club para lang hindi po ako pokpok, no. Okay, isipin niyo naman, no. Hindi lang 'yun ang trabaho doon, no. Hindi po ako nagbenta ng katawan, no. Wala akong katawan noon, no. Nag-waiter, nag-busboy, no? Para makasurvive. Working student,
Kasi kailangan eh. Pero noon, para bang ang laman ng aking, ng salita ko, reklamo. Kasi mahirap nga ang buhay. At bakit ganito ang buhay, Panginoon? Pero ngayon, salamat sa Diyos. Kasi kung hindi ko naranasan ang mga iyon, hindi ko ba mas ma-appreciate ang blessings na meron ako ngayon? Na talagang hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi tumatalikod ang Diyos sa atin. Sa mismong, sinasabi ko ito dahil naranasan ko din kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ko. Sino ba mag-aakala na magiging pari ako? Sino ba mag-aakala na ano man mayroon ako dahil sa biyaya ng Diyos? Ngayon nga, may kotse na, ayaw mo nang gamitin sa tindi ng traffic, maglalakad na lang. O dahil sanay ka nang maglakad noon, hindi ka na magrereklamo na maglakad na lang ngayon. Di ba? Yung mga karanasan na halos wala kayong makain, mga karanasan na halos magsuntukan kayo sa kapirasong isda, halos mas mabuhay lang, di ba? Yung naranasan niyo ba yung noodles? Di ba, dadamihan mo lang ng sabaw, pag nadamihan, matabang na, lagyan mo ng sukal, ng asin para mas tumamis, at yun na yung ulam mo. Naging ulam mo na ba yung chicharon sa kanin? No. Diba? Pag binalik ka, ngayon, ang-aarte ninyo, may ham na, magrereklamo pa. Isang kailangan lang natin daanan ito, kailangan lang natin maranasan ito para mas ma-appreciate mo yung blessings na darating sa buhay mo. O ngayon, ano ang ihahatid natin sa Diyos? Kapag nandito na, ano ang ibibigay mo sa Diyos? Ano ang ihahandog mo sa Diyos? Reklamo o pasasalamat? Last year, anong pinangarap ninyo? Anong iniling ninyo sa Diyos? Anong ipinagdasal ninyo sa Diyos? Sa buong taon ba ito na sabi mo, salamat Lord sa mga biyaya? O hanggang ngayon ay ang rereklamo mo naman, bakit hindi pa binibigay? Ba't hindi ka tumama dun sa 500 million na loto? Kapag binigay sa iyo yan, magulat ka, masiraan ka ng ulo. Hindi ka na matatahimik. Diba? Balikan mo. Sana yung mga kabataan, yung mga anak po ninyo, balikan ninyo, ikwento ninyo yung buhay ninyo at wag na wag niyong kakalimutan, isama at kilalanin ang kilos ng Diyos sa buhay ninyo bilang pamilya. Bilang pamilya, paano kayo dati? Na ngayon, di ba, may mga nakapag-aral na sa inyo, may mga may trabaho na sa inyo, pero paano nangyari yun? Paano ninyo nalampasan ang lahat ng iyon? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako na hindi tayo pababayaan. Kaya huwag tayong matakot. Kailangan lang talaga natin lakasan ang ating loob, lakasan at kapitan natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Isang araw talagang katulad ni Maria, mapapasigaw ka sa saya, mapapakanta ka sa pagpupuri sa pangalan ng Diyos. Amen? Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama, siyang humubog sa atin mula sa alabok, upang tayo'y kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Ang ating itutugon, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos,
upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka, magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Oh, Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga angheleng sisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
lost in the night, searching, longing for thee. Weary, broken by sin, we seek your face, yearn to be saved. You are Savior of all, Son of God the Most High. You alone bring us hope, healing and strength, mercy and light. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come be our way, our truth and life. Conquer the night. Come be our light. come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come, be our way, our truth and life. Conquer the night. Come, be our light, Emmanuel,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng anak. Halina't magbigay ng ayos sa kalooban at tulong. Ang tulong po ninyo siyang kailangan. Sagot ng tulungan ating simbahan. Ang ganti po nito ang biyayang tunay din ang soledad ang siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos sa lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng anak. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Tulungan, tulong siyang kailangan. Sagot ng tulungan ating simbahan. Ang ganti po nito ang biyayang tunay din ang soledad ang siyang magbibigay. Mga paanyaya, bukas ika-23 ng Disyembre, araw ng Sabado, hanggang sa ika-31 ng Disyembre ay ang ating misa nobinaryo para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Solidad. Magpagdarasal ng rosaryo at nobina sa ika-5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Ika-24 ng Disyembre, araw ng Linggo, Misa de Gallo, sa ika-4 at kalahati ng madaling araw. Banal na misa sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. At misa aginaldo naman sa ika-9 ng gabi. Ang ating pong banal na misa sa araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre, ay sa ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Mula po sa ating kura paroko, Father Douglas Badong, ang taos-pusong pasasalamat sa ating mas sponsor sa ika-7 araw ng Misa de Gallo na sina Lydia Kaskasan and family. Maraming salamat po. Sa MBJ, Holy Rosary Chapel at sa lahat nag-alay ng Christmas balls, maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Dalawang araw na lang, kaya kapit po ha. Kapit. Para mabuo po natin ang 9 na araw, 9 na gabing sisimbang gabi at atin pong matutunghayan ang pagdating ng mag-asawang si Maria at si Jose dito po sa ating inihandang sabsaban. Muli maraming salamat sa inyo po mga tulong at donasyon para po sa mga gawain natin sa nalalapit na kapistahan ng ating pong parokya. No, January 1, ang kapistahan po ng ating parokya.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Meron pong hinahandang almusal si Chairwoman Lovely Nieto. Meron pong miswa. Salamat po.